Good day mga boss. So ngayon pag-uusapan pala natin kung pasok ba talaga itong Mio M3 na clutch asim. So matagal na pala to sa akin mga boss. So ngayon lang ako magtsatsaga na ikabit to kung talagang pasok ba ito sa Bergman natin. Brand pala nito is TTGR na pang Mio M3. So ang kaibahan lang nito mga boss is may spacer siya sa baba. May spacer siya. Yan. Yan, may spacer siya mga bossing. So pag kumpara mo naman sa stock lining at saka dito sa clutch lining niya mga boss is malapad to. Para malaman pala natin ang pagkaiba nilang dalawa is bubuksan natin to mga bossing. Para makita nyo kung ano po ang kaibahan. Wala palang battery. Buksan muna natin to para makita natin. Okay, so ito po siya mga boss. Ito yung kaibahan sa Mio M3 na clutch lining at saka sa pang Bergman natin mga boss. So ito medyo malapad to compare dito mga bossing sa stock lining natin. Ayan. Gagawin ko dito is tatanggalin natin at saka try natin ipalit nitong pang Mio M3 kung talagang pasok ba ito sa pang Bergman natin mga boss. So ngayon tatanggalin natin. So yun, direct to the point tayo na wala na tayong pasikot-sikot. So tanggalin natin. Gamit tayo ng 39 at 41 na socket. Malaki talaga ang kaibahan nito kasi compare mo dito sa lining niya, dito pa lang yung bakal niya is makapal siya boss compare sa stock natin. Yan, makapal. At saka mas kung ikumpara mo dito sa kabigatan, mas mabigat to sa pang Mio M3 kaysa nito mga bossing. Ayan, pareha sila 800 RPM. Ayan, 800 RPM din to, pareha sila. So ngayon ang gagawin ko is ikakabit natin dito sa torque AC mga bossing. Try natin. Ayan, kung talagang pasok ba siya. Ito partial pa lang, di muna natin ikabit yung belt. Ayan, salpak muna natin dito kung pasok siya. Ayan, so dito pasok siya sa torque AC. So sa bell naman mga bossing, itong clutch bell natin pasok natin kung talagang magkasya ba. Ayan, lagyan natin ng nut. Lagyan muna natin ng nut. Ayan, bali ano pa lang to, partial pa lang to. So yun, try natin, paikutin natin yung gulong. Ayun, sabit siya boss, sabit siya konti sa clutch bell. Ayun, sabit siya boss sa clutch bell natin. Ayan. So kailangan pa ito ng konting adjustment mga bossing para hindi siya tumama. Sabit talaga siya. Ayan, sabit nga siya mga boss. Yan, either ano lang kasi ito mga boss, dalawa lang kasi ang option yan para pumasok to. Dalawa lang ang option nito mga boss. Una, kasi nasasabit siya sa gilid ng clutch bell. Medyo nakarinig tayo ng konting ingay dito, sumasabit siya. Compare sa stock natin is may clearance pa siya mga bossing, so hindi siya tumatama. Gaya nito buong buo.
kaya tumatama talaga siya. So dalawa lang ang option yan, tatabasan nyo lang dito konti para pumasok, or magpapalit kayo ng clutch bell na pang Mio M3 mga bossing. Yun lang, dalawang option lang yan mga boss. Kung gusto kang makatipid, tatabasan nyo lang to konti mga boss. Yan, tatabasan nyo lang to konti para hindi na po sasayad sa clutch bell. Kasi yan mga boss, yung markings, kita mo yung markings mga bossing, tumatama siya konti lang naman. Yan, tumatama siya dito mga bossing, tumatama siya dito sa dulo, sa gilid niya. So ang gagawin nyo lang, kung nagtitipid kayo, pwede naman tatabasan nyo lang, or papalit kayo ng clutch bell na pang Mio M3. So pwede naman pasok dito sa applicable to sa Bergman Street at saka sa Bergman EX to mga bossing, applicable din to. So ito, bigyan ko lang kayo ng tips. Pwede Sun Racing na pang Mio M3, Sun Racing na Mio M3, clutch AC at saka yung clutch bell. Yan, para malakas po ang dulo niya mga bossing, malakas po kumapit, kasi medyo magaan kasi yung clutch bell sa pang Mio M3 compare nito mga bossing. Medyo magaan siya kasi malaki po ang butas sa Sun Racing mga bossing compare dito, kasi napakabigat to konti, kaya malakas siya makakapit. So ito, bigyan kayo ng tips. Motaro, may pang BM Street or mapa BMX man yan, Motaro or Sun Racing na pang Mio M3 mga boss, pasok yan dito sa ating Bergman Street at saka sa BMX mga bossing. Basta magpalit lang kayo ng clutch bell na pang Mio M3, hindi na po yan sasabit mga bossing, kasi nga magkatugma sila. Yun po ang compatible niya, malapad siya, malapad yung clutch lining sa Mio M3 compare dito sa stock natin. Try natin itong clutch lining is ilipat natin dito sa stock ng clutch housing mga bossing, kung talagang pasok ba ito. So ngayon, tatanggalin muna natin to para masubukan na. Yun. So yun, tatanggalin natin to mga bossing. So sa circlip naman mga boss is magkasukat lang yan sa Mio M3 at saka sa pang Bergman natin mga boss, magkasukat lang po yung circlip nito mga boss. Pwede po ito sa pang Bergman, applicable din dito pati sa Bergman Street, para hindi na kayo mahirapan maghanap pa mga boss. Yun. So ito stock pa lang to, naka 800 RPM pa lang to na pang Mio M3. Kasi sa atin ano lang kasi ito, naghahanap kasi tayo ng mga parts na pwede sa Bergman natin mga bossing, kasi sa Bergman is masyado pong pricey sa lahat ng scooter mga boss. Sa lahat ng 1 to 5 category is yung Bergman lang talaga ang pinakamahal sa mga pesa pagdating sa aftermarket. Yan. So ito naman yung yung clutch AC niya mga boss sa Bergman, sa circlip ng Bergman at saka sa Mio M3. So ito boss, sa Mio M3 pa ito boss. So try natin, pasok po yan. Yan, magkasukat lang yan boss, pasok yan Mio M3. So tanggalin natin, so di na kayo mahirapan maghanap pa. Kahit sa click, pareha lang naman mga boss, pasok yung circlip, pasok lang din sa Bergman. Yun.
So malapit na, hintay-hintay na lang. So sa ganito pala mga boss, is wag nyo itong pukpukin yung mga boss. Wag nyo itong pukpukin para lumabas. Wag nyo yung pukpukin. Or dito. Or dito. Wag nyo pukpukin mga boss. Masisira po ang dulo ng circlip mga bossing. Wag nyo po pukpukin. So kung may ganito kayo mga bossing, kung may circlip pliers kayo, ito lang yung gagawin mga boss para hindi po siya masira. Yan. Dito itapat nyo lang. Yan, madali lang. Huwag nyo po pupukin mga bossing kasi masisira to yung sa kabitan ng circlip. So yan, malapit na tayo. So tatanggalin na lang natin. So balita ko nga pala is nagbabalik ako ng nag-back to stock ako ng RPM ng clutch spring. Kasi ano kasi mga boss, nahihiyawan kasi ako sa 1K RPM. Kaya bumalik ako sa stock RPM mga boss. Kasi mas matipid pa sa gasolina compare sa 1000 RPM mga bossing. Pero ang kagandahan lang sa 1000 RPM is madali niya makuha yung hatak mga boss. Pero pagdating naman sa dulo is ang ma-recommended ko sa inyo is yung stock. Mahina man sa hatakan mga boss pero dumudulo itong clutch spring mga boss. Base po yan sa obserba ko at napakatipid pa to sa gasolina. So ngayon nakalas na po natin lahat ito sa Pamio M3. Nakalas na po natin mga bossing. So ang gagawin natin mga bossing is ikakabit natin itong clutch lining sa housing ng stock mga bossing. So ngayon try natin. Yun, unang pasok pa lang mga bossing is hindi na, not recommended na kasi maluwag siya mga boss. Yan, pati yung parang damper nya, yan, hindi rin mga bossing kasi yung goma nya is ang lagayan ng bola sa clutch lining is nandito lang mga bossing sa gitna, nasa gitna lang compare sa stock clutch lining natin is nandito sa dulo mga bossing, yung sa kanya sa gitna. Kaya hindi siya recommended kung magpapalit kayo ng clutch lining lang mga bossing. So dapat set talaga clutch AC. Ayan, so not recommended mga bossing, hindi siya pasok. Yan, maluwag. Yan, wala, sabit siya sa damper mga bossing na parang goma, sabit siya. So yun, lalo na dito sa Mio M3 na clutch housing mga bossing, kung itatapat natin is yung stock, yan, di siya pasok, di siya papasok sa clutch housing. So ang gagawin lang talaga dito mga bossing, yung kanina sinasabi ko sa inyo is dalawa lang talaga ang option. Tatabasan mo dito or magpalit kayo ng clutch bell na pang Mio M3 mga bossing para po sakto siya. So dito mga bossing, wag nyo itong lalagyan ng grasa or langis kasi ito po ang causing kung bakit nagdadragging ang inyong motor, kasi nga dumidikit po ang mga alikabok dyan, kaya nagkaroon ng dragging o mabagal na pag-response bago kumapit. So ang gagawin nyo lang dito, instead na lagyan ng grasa or langis, islihaan nyo lang dito mga bossing para maging smooth po siya gaya nito. Yan, para smooth lang po, lihain nyo lang ng 1000 grit, pero wag lang masyadong madiinan mga bossing, yung sakto lang. Yan, para smooth po ang kanyang play. So yan po, isa din yan sa causes kung bakit nagdadragging ang inyong unit mga bossing. Yan, so wag nyo lagyan ng langis or grasa kasi dumidikit dyan yung mga alikabok. So yun kung gaano nga po ka play. Kung nilalagyan nyo na ng grasa dyan is wala po yung play mga bossing, masyado pong sticky pag may langis or ano man grasa. Yan, so
So yun, so nakikita nyo yung circlip na ginamit natin is pang Mio M3 kasi manipis na to. Yung stock natin na circlip manipis na po mga bossing. So ito na po yung ginagamit ko, pareha lang naman po yan, magkasukat lang at saka mabilis lang din matanggal kasi makapal pa po yung circlip nya. So ulitin ko, huwag nyo pukpukin ito mga bossing para matanggal lang po ang kanyang plate. Huwag nyo pukpukin. Kung may circlip plier kayo, dito nyo lang po iangat para matanggal po yung plate nya. Yan. Kung naghahanap man kayo ng rubber nito mga bossing para sa clutch lining, is pasok po din po yung Mio M3. Pareha lang po sila, Mio M3 at saka sa pang Bergman mga bossing, mapa Bergman, Streetman or BMX. Sa itong damper ng Mio M3 is pasok po mga bossing, pareha lang po sila. Yan, sa mga naghahanap dyan. Kung titingnan natin dito mga bossing kung gaano po kalawak ang kanyang kapit sa clutch bell. So ito, clutch bell po ito ng stock natin. At saka ito yung clutch AC ng Mio M3. Yan, kung idugtong natin yan, yan, malaki po ang kakainin niya. Halos buong buo po, no? Halos buong buo po ang kakainin sa clutch bell mga bossing. I mean halos buong buo po yung pagkapit niya sa clutch bell mga bossing. Yan, sakto lang talaga. Sakto. Compare sa stock ng ano natin mga bossing, ng clutch AC, is hanggang dito lang sa kanyang markings mga bossing. Yan, kung nakikita nyo markings, yan lang yung kain niya sa clutch bell mga bossing. Pero hindi to buong buo yung pagkakapit niya sa clutch bell. Yan. Yan, kaya malakas yung ano sa mga Mio. Malakas yung pagkahatak niya kasi malapad po ang kanyang pagkapit sa clutch bell mga bossing.